Isipin mo, nasa labas ka sa kalagitnaan ng gabi. Walang bituin, walang buwan, napakadilim ng buong paligid kaya halos hindi mo makita yung sarili mong kamay. Tapos biglang, boom! May nakakapasong liwanag na lumitaw mula sa wala at bumalot sa buong kalangitan. Nakakakulat yan, sobra. 'Di ba? Ano yung una mong maiisip? Alien invasion ba to? Isang higanting bulalakaw na pabagsak sa lupa? O baka secret military weapons test ng gobyerno? O baka naman na naon lang ng kapitbahay mo yung pinakabagong industrial grade spotlight niya. Oo, pwede rin. Pero pansinin mo, kung ano yung nangyayari sa isip mo ngayon, pilit mong hahanapan ng lohika ang isang bagay na hindi mo may paliwanag, ipapapasok mo siya sa mga kahon ng mga konseptong pamilyar na sa'yo. Kasi ganyan talaga yung utak natin mag-process eh. Tama, at iyang mismong instinct na yan, yung takot natin sa hindi natin maipaliwanag, yan ang sentro ng malalimang paghihimay natin sa mga materyales natin ngayon. Titingnan natin ang isang napakadetalyadong curriculum guide na nakatutok sa Lesson 14, Jesus' Power Over Blindness, mula sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 9. At hindi tayo nandito para mag-Sunday school recap lang. Ang talagang nakalatag sa mga pahina ng curriculum na ito ay isang parang napakaklino na case study ng human psychology. So hindi lang siya basta kwento sa Biblia. Oo, hindi lang siya basta kwento, kasi kapag ang utak ng tao ay naharap sa isang pangyayari na sumisira sa lahat ng alam niya tungkol sa mundo, nagkakaroon ng tinatawag na cognitive dissonance. Kumbaga, nag-e-error yung sistema natin. Nag-crash parang ganun? React ang mga tao kapag napupunit ng kanilang realidad. At sa kabilang banda, titingnan din natin ang mismong arkitektura kung paano itinuturo ang ganitong kabibigat na konsepto sa mga kabataan na yon, gamit ang mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo. Kaya simulan natin doon sa mismong kwento kasi yung analohiya natin kanina tungkol sa misteryosong liwanag sa langit, iyon mismo ang naging karanasan ng buong komunidad nang biglang makakakita ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Oo, isipin mo na lang yung kapitbahay mo na araw-araw mong nakikitang namamalimo sa kanto buong buhay niya. Tapos isang umaga, nakikipagtitigan na sa'yo. Nakakapanindig balahibo siguro yon. Ang nakalagay sa source text natin, ang unang reaksyon ng mga kapitbahay ay matinding pagkabigla at pagkamangha. Natural lang yon eh. Pero ang talagang nakakagulat ay yung reaksyon ng mga lider ng lipunan, yung mga pariseyo. Imbes na ipagdiwangin yung milagro, galit at hindi paniniwala ang isinukli nila. Makikita mo ito ng malinaw doon sa inirekomendang doodle cartoon strip activity sa curriculum. Ano yung ginagawa dun sa activity na yun? Pinapadrawing sa mga estudyante yung eksena at yung mga nilalaman ng speech bubbles doon ay direktang hango sa reaksyon ng mga leader. Sabi ng isa, pinagaling ka ni Jesus sa araw ng Sabat, hindi siya maaring manggaling sa Diyos dahil nilabag niya ang mga patakaran ng Diyos. Wow! Tapos may humirit pa ng kasalanan, kasalanan, kasalanan. Paano makakagawa ng milagro ng Diyos ang isang makasalanan? Dito mo makikita kung paano gumagawa ng mental gymnastics ang utak para lang protektahan ang sarili nitong paniniwala. Okay. Himayin natin ito. Kumbaga sa mundo ng negosyo ngayon, ito ay isang klasiko na halimbawa ng PR crisis management pero sa pinakamalalang paraan. Paanong naging PR crisis? Kasi parang kapag may sumira sa brand guidelines ng isang kumpanya, hindi nila titingnan kung maganda ba yung naging resultado. Kahit pa nakadiskubre ng luna sa sakit ang isang empleyado, kung ginawa niya yon ng walang proper paperwork at wala sa office hours. Yari siya sa HR? Oo, yari talaga. Ang maatupagin ng HR ay kung sino ang nag-violate ng protocol para makontain yung damage at maprotektahan ng kumpanya. Ganyan na ganyan ang ginawa ng mga pariseo sa teolohiya nila eh. Mas ginusto nilang ma-preserve yung sistema nila kaysa tanggapin na may isang taong himala ang nakakita. Ang nakakabilib dito ay, iyan ang nagiging panganib kapag ang isang institusyon ay masyadong nakakulong sa sarili nitong mga patakaran. Nakagawa kasi ang mga pariseo ng isang napakahigpit na blueprint kung paano dapat kumilos ang Diyos. Sa isip nila, ang Diyos ay sumusunod sa kalendaryo nila. Totoo
yan. Kaya noong may nangyaring labas sa blueprint nila, yung pagpapagaling sa araw ng pahinga, hindi nila ito ma-process bilang milagro. Para sa kanila, isa itong banta. At kapag nakaramdam ng banta ang mga taong nasa kapangyarihan, ang unang instinct nila ay sirain ng ebidensya o siraan ng kredibilidad ng gumawa nito. Bakit mas matimbang ang takot sa opinyon ng lipunan kaysa sa mismong ebidensya na nasa harapan na nila? Kasi hindi lang pala yung mga taong nasa puder ang nag-react ng kakaiba. Nakakahiya mang aminin pero kahit yung sariling mga magulang ng lalaki na paatras eh. Oo, yung mga magulang niya mismo. Nung ipinatawag sila ng mga pariseyo para mag-testify kung paano nakakita ang anak nila, anong ginawa nila? Umiwas. Kinumpirma lang nila na anak nila yon at ipinanganak na bulag pero literal nilang inilaglag ang anak nila pagdating sa tanong kung paano ito gumaling. Sabi nila, matanda na siya ang tanungin nyo. Naiintindihan ko yung takot nila eh. Alam mo yung feeling na tinanong ka ng nanay mo kung sino nakabasag ng plato sa kusina, tapos nandun ka, nakita mo, pero dahil takot ka sa sinturon, itinuro mo agad yung kapatid mo o nagkunwari kang walang alam. Ganyan na ganyan yung mag-asawa. Pero ang nakataya dito ay hindi lang simpleng pag-iiwas sa palo. Nakataya dito ang buong buhay nila. May nilagay na speech bubble dun sa doodle cartoon na nagpapaliwanag sa motibo nila. Sabi dun, mahal, kailangan nating iwasan ang tanong na iyan. Pwede nila tayong palayasin sa sinaguga. Grabe yung pressure! At mahalagang himayin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagpapalayas sa sinaguga o yung excommunication sa sinaunang kulturang Hudyo. Hindi ito tulad na yun na kapag na-kick out ka sa isang grupo, lilipat ka lang sa kabilang simbahan o organisasyon. So, mas malala pa dun. Sobra. Sa panahong iyon, ang sinagoga ang sentro ng lipunan. Kapag itiniwalag ka, para kang pinatawanan ng social at economic death sentence. Wala nang makikipag-usap sa'yo, hindi ka na makakabili sa palengke, hindi mo na maibebenta ang mga produkto mo, at ituturing kang patay na ng sarili mong mga kamag-anak. Wow! Kaya pala naparalisa sa takot ang mga magulang. Nakita nilang nakakakita na ang anak nila, pero pinili nilang magbulag-bulagan sa katotohanan dahil hindi nila kayang isuko ang kanilang status sa lipunan. Exactly! Napakalaking sakripisyo kung sakali. Kaya kung pagsasama-samahin natin, may mga leader na nagda-damage control para sa kanilang posisyon at may mga magulang na duwag dahil takot mawalan ng kabuhayan. Pero paano naman yung mismong taong nakaranas ng himala? Dito natin makikita ang evolusyon ng isang totoong paninindigan. Habang ang mga nasa paligid niya ay nag-iimbento ng palusot o nagtatago sa takot, anong ginagawa niya? Iba yung naging tugon niya. Sa curriculum, tinalakay nila yung tinatawag na table group activity. Dito, humingi sila ng opinyon mula sa 9 na eksperto sa Biblia para husgahan kung gaano katotoo ang pananampalataya ng bulag na lalaki. At gumawa sila ng point system. Wait, may point system talaga? Paano yun? Napakagandang sukatan yan kasi hindi lang nila tinignan yung sinabi ng lalaki, kundi yung mismong action niya. Alam mo kung ano yung nag-iisa at pinakamataas na indicator ng totoong pananampalataya na nakakuha ng 6 na puntos mula sa lahat ng eksperto? Ano yun? Yung pananalangin niya? Hindi. Ang pagiging handa niyang itaya ang sarili niya sa panganib at harapin ang pagkatiwalag na mismong kinatakutan ng mga magulang niya. Grabe! Mas pinili niyang makancel ng buong lipunan kaysa bawiin yung naranasan niya? Oo. Tapos yung iba pang indicators na nakuha ng tig-5 puntos, nakatutok ito sa kung paano nagbago ang pagtingin niya kay Jesus. Nakumbinsiyan siyang si Jesus ay Diyos, sinamba niya ito, at humingi siya ng pagkakataong maniwala ng lubusan. Makikita mo talaga sa text kung paano unti-unting luminaw ang paningin niya eh. Hindi lang physically, kundi intellectually. Parang una tinawag niya lang siyang ang taong tinatawag na Jesus. Nang magsimulang mag-interrogate yung mga pariseo, tinawag niya itong propeta. Oo, nag-evolve yung pagkilala niya. Tapos, nang lalo siyang inipit at tinakot, mas tumapang siya at sinabing mula sa Diyos ang gumawa nito. Hanggang sa dulo, tinawag niya itong Panginoon. Pero teka, pushback lang ng konti. Hindi ba napakadelikado ng ginawa niya? Isa lang siyang pulubi dati. Tapos, nakipagsagutan siya sa pinakamataas na hukuman. Kung
titignan mo mula sa labas, oo, mukhang ngang reckless. Pero diyan pumapasok ang kapangyarihan ng personal na katotohanan. Balikan natin ang isa sa mga highlights niya mula sa source natin. Sabi niya, isang bagay lang ang alam ko, naging bulag ako mula nang ipinanganak, pero ngayon ay nakakakita na ako. Wow, simple pero ang bigat. 'Di ba? Hindi niya sinubukang makipagdebate sa masalimuot na teolohiya ng Sabbath kasi alam niyang dehado siya doon. Sa halip, ibinaba niya ang labanan sa isang teritoryo kung saan hindi nila siya pwedeng talunin. Sa karanasan niya. Tama sa mismong katotohanan ng karanasan niya. Wala siyang pakialam sa political suicide dahil, sa totoo lang, ano bang mawawala sa kanya? Buong buhay niya, tinapon na siya ng lipunang iyon dahil naniniwala silang ang pagkabulag niya ay sumpa ng Diyos. Wala siyang social status na kailangang protektahan, hindi tulad ng mga magulang niya. Ang galing nung logic niya eh. May isa pa siyang binitawang argumento doon na para sa akin ay isang napakalaking mic drop. Binaliktad niya yung teolohiya ng mga Pariseo laban sa kanila. Sabi niya, hindi ba turo nyo na hindi nakikinig ang Diyos sa mga makasalanan? Nakakakita na ako ngayon. Kaya kung hindi galing sa Diyos ang taong ito, wala siyang magagawa. Ang lupit niyan. Ginamit niya ang mismong framework ng mga nag-i-interrogate sa kanya para sirain ang argumento nila. Isipin mo, isang pulubi na walang formal na edukasyon ang nagturo sa mga top men of the court. Ironically, ipinapakita nito na ang tunay na karunungan ay hindi laging nakukuha sa tagal ng inupo mo sa mga institutions, kundi sa katapatan mong tanggapin ang katotohanang nasa harapan mo. Kaya ngayon nabubuna sa isip natin kung gaano kabigat at kasalimuot ang kwentong ito. May psychology ng takot, may pagkaparalisa ng institusyon at may matinding debate tungkol sa katotohanan. Ang tanong ngayon, kung tayo nga ay kailangang pag-isipan itong mabuti para maintindihan, paano naman inihahatid ang aral na ito sa mga mag-aaral ngayon? Paano sinisiguro ng kurikulum na ito na mauunawaan ng mga estudyante ang ganong kalalim na konsepto? Napakagandang tanong yan. At dyan pumapasok yung metodolohiya ng curriculum. Hindi sila nagre-rely sa simpleng reading comprehension lang. Gumamit sila ng malalim na cognitive science. Halimbawa, nandyan yung tinatawag nilang Chrono Bible cards na inilalarawan nila sa manual bilang Velcro tools. Velcro tools, gusto ko yung term na yun, ang daling i-visualize. Pero ano ba talagang ibig sabihin yan sa konteksto ng pagkatuto? Paano siya nag-work? Kapag sinabi nilang Velcro tools, tinutukoy nila kung paano gumagana ang associative memory sa utak ng isang bata. Kapag nagturo ka ng hiwa-hiwalay na impormasyon, mabilis itong makalimutan. Pero kapag nilagyan mo ito ng chronological context, ibig sabihin may nangyayari bago nito at may mangyayari pagkatapos nito, lumilikha ka ng mga hooks o kawit sa isip ng estudyante. Okay. Parang series of events na magkakadugtong. Oo, ang bawat bagong card na natututunan nila ay dumidikit ng matibay sa mga naunang cards tulad ng Velcro. Ang memorya nila ay hindi nakadepende sa rote memorization kundi sa pag-unawa kung paano dumadaloy ang kasaysayan. Pero teka, pushback ulit ako dyan. Kung strictly chronological at tightly sequential yung pamamaraan ng pagtuturo, hindi ba madaling mapag-iwan na ng isang estudyante kapag may na-miss siyang isang lesson? Paano kung absent ako nung tinalakay ito? Isipin mo, pumapasok ka para sa lesson 14 tapos hindi mo alam kung bakit galit na galit agad yung mga Pariseo. Kung idudugtong natin ito sa mas malaking larawan, inasahan na ng curriculum ang problemang iyan. Kaya nga, inimbento ang narrative summaries na nasa tinatawag nilang D-page ng manual. Hindi lang ito simpleng kwento para sa mga lumiban. Nagsisilbi itong tulay para masiguro ang lesson-to-lesson continuity. So may recap mechanism sila. Oo, binibigyan nito ang guro ng eksaktong mga salita para i-recalibrate ang atensyon ng klase at mabilis na mai-plug in muli sa sistema ang utak ng estudyanteng absent nang hindi kailangang ulitin ang buong lecture ng nakaraang linggo. Nakakabilib na naisip nila yun. At bukod sa mga materials na binabasa, napascinate ako doon sa part ng experiential learning. Hindi lang sila nakaupo at nakikinig Meron silang activity na blind man's bluff kung saan naka-blindfold ang isang bata habang umiiwas ang iba.
At kapag tinanggal ang blindfold, may debriefing. Tapos yung paggawa ng doodle cartoon strips para ma-roleplay ang emosyon ng bawat character. Ang ganda ng pedagogy niyan, di ba? Papupurihan ko talaga yung pagmimiming at pagdudol dahil pinipilit nitong ilagay ng estudyante ang sarili nila sa sapatos ng mga karakter. Para madrawing ng isang bata ang shock o fear sa mukha ng mga magulang, kailangan niya munang maramdaman yon. Dito nababasag yung pader sa pagitan ng sinaunang kasaysayan at ng modernong aplikasyon. Kaya pala, na-internalize nila yung teolohiya sa pamamagitan ng pag-arte sa emosyon. Kaya hindi lang nila kinakabisa na naging matapang yung bulag, naiintindihan nila yung bigat ng tapang na iyon dahil na roleplay nila yung tindi ng takot ng mga taong nakapaligid sa kanya. Totoo, nagiging salamin yung teksto para makita nila ang sarili nilang mga reaksyon kapag nahaharap sila sa peer pressure. Kaya para ibalot ang lakat ng napag-usapan natin ngayon, napakalinaw na ang lesson na ito ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng pisikal na paningin. Ito ay tungkol sa tapang na harapin ang katotohanan. Sa mundo natin ngayon na puno ng information overload, paano mo pinoproseso ang mga bagong kaalaman? At isang mahalagang paalala na rin, minsan ang mga taong inaasahan nating makakaunawa tulad ng mga pariseyo ay siyang mas bulag sa katotohanan, habang ang mga taong nasa laylayan ang may pinakamalinaw na pananaw. Ang tunay na pagkabulag ay ang kawalan ng kakayahang baguhin ang sariling isip kapag ang katotohanan ay nakatitig na sayo. Isang napakabigat na kaisipan. Kaya bago mo tapusin ang pakinig sa usapan natin ngayon, gusto kitang iwanan, ikaw na tahimik na nakikinig dyan, ng isang mapanghamong tanong na pag-iisipan mo pagkapatay mo nito. Kung makakita ka ng isang katotohanan na kayang sumira sa lahat ng nakasanayan mo at maaaring maging dahilan para itakwil ka ng lipunan tulad ng ginawa sa lalaking bulag, pipiliin mo bang ipikit na lang ulit ang iyong mga mata para maging ligtas o paninindigan mo ang liwanag kahit na ikaw ay mag-isa? Ipaalala natin palagi sa ating mga sarili na patuloy na maghanap ng lalim at matalinong pananaw sa mga impormasyong ating nakakasalumuha. Hanggang sa muli,